Magandang tanghali mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, kalusugan at kapayapaan. Ang isang tema natin po ngayon ay tungkol pa rin sa kalusugan. Isahan na po natin. Pagpapayo po ito. Maaring tama ang kasabihang ang buhay ay nag-uumpisa sa ika-4 na taon, 40 years old. Bagamat ang buhay na nagsisimula sa ganoong taon ay karaniwang hindi naman inaasam-asam, sapagkat sa ganoong edad madalas na lumilitaw ang mga karamdamang nagpapahirap sa katawan. Katulad halimbawa ng pananakit ng likod, ng tiyan, ng dibdib, ng mga binti, matataas na presyon, malakas na pintig ng puso, nerbiyos, at marami pang iba. Hindi na yata mabilang-bilang sa dami ang mga karamdamang pumepeste sa mga tao ngayong panahon. Maraming tao ang naglulustay ng kanilang kalusugan, magkamit lamang ng yaman. At pagkatapos mauubos lamang ito sa mithiing panumbalikin ang nawalang malusog na pangangatawan. Sa makatuwid, ang buhay na talagang nagsimula sa edad na 40, ayon sa kasabihan ay walang iba kundi ang buhay may sakit. Tama po, di ho ba? Matapos na kumayod na parang aso at magtipid na parang langgam sa loob ng 25 taon, natutuklasan ng isang tao na malamang na magre-retiro na lamang siya kasama sa kanyang naiimpok sa bangko, sa loob ng isang ospital o sa loob ng isang pagamutan ng mga nasiraan ng bait o dili kaya sa punerarya. Masyado naman yata itong napakalaking halaga dapat na bayaran nang wala namang kabuluhan, at yaon na namang mga may sakit na nagpupumilit pang pahabain ang kanilang buhay, pati na ang kanilang paghihirap sa pamamagitan siguro ng pag-inom ng mga iniresetang gamot na pansugpo. Dumadating din sila sa panahong sawang-sawa na sila sa kanilang sakit. Hindi na siguro kinakailangan ipaliwanag pa dito kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang kalusugan, sapagkat marami ng mga aklat ang naisulat tungkol dito at marami na ring mga institusyon ang naitatag upang magpalaganap ng kaalaman tungkol dito, o dili kaya'y gawing negosyo ito. Ang gusto naman namin ay alamin ang mga kahulugan ng karamdaman, ang mga sanhi nito, at higit sa lahat ang mga magagandang bunga nito sa ating katawan. Sa palagay namin, mas epektibo ang ganitong paraan ng pagtuturo sapagkat alam naman ng bawat isa ay may kanya-kanyang pag-uunawa tungkol sa kalusugan. Ngunit ang salitang karamdaman o sakit ay hindi pa naunawaan ng napakarami. Ang halaga ng kalusugan ay naiintindihan lamang kung ito ay wala na. Sa makatuwid, tama lamang na huwag talakayin ng isang bagay, kalusugan, na hindi naman natatagpuan sa marami. Mas mabuti pang talakayin na lamang ang karamdaman sa halip na kalusugan, sapagkat marami ang mayroon nito. Ang kalusugan ng ating bansa ay napakalayo sa dapat asahan. Ayon sa isang ginanap na pambansang pagsusuri or survey ng Ministry ng Kalusugan, hindi pa gaanong tumatagal, mayroon ng 15 talamak na chronic na mga karamdamang laganap sa populasyon. Ang 15 mga ito ay sumusunod: rayuma, hika, alta presyon, peptic ulcer, tuberculosis, sakit sa puso, pagkabingi, diabetes, sakit sa utak, kahinaan ng pagkaiisip, pagkabulag, epilepsy, pagkapilay ng sakit, at cancer. Ang hirap sa mga taong nag-aakalang sila ay malusog ay lubhang napakababa ng kanilang pamantayang pangkalusugan. Ang kalusugan ay sinusukat ayon lamang sa nadaramang sintomas, katulad ng pananakit, pagkabalisa at iba pa. Sa makatuwid, ayon sa maling pag-aakalang ito, kung wala namang nararamdamang kakaiba, ang isang tao ay malusog. Ayon naman sa ibang tao, kahit na may nararamdaman na, basta ito ay kaya pang tiisin, malusog pa rin. Mayroon ding nag-aakala na ang sakit ay talagang bahagi na lamang ng buhay, kung kaya't hindi raw ito pwedeng maiwasan. Nilarawan ni Ginoong Ivan W. Smith, isang reformador ng kalusugan, ang masaklap na trahedyang ito sa kanyang aklat sa pinamagatang Nature's Way to Health. Inaakala natin na sapagkat ang isang tao ay nasa kanya pang mura at batang gulang, siya ay marapat lamang na magtaglay ng ibayong lakas at lusog na katawan.
Ngunit pagdating sa gulang na 40 o dili kaya'y nalampasan na ang gulang na kalahating siglo, iniisip din natin na karapat-dapat lamang na dumanas na ito ng mga sakit ng katawan. Posibleng sinasabi pa ng iba na wala nang maaaring gawin upang maiwasan ang mga karamdamang ito, kung kaya't kinakailangan na lamang matutuhang tanggapin ang mga ito. Ang mga taong may ganitong maling paniniwala ay hindi kailangan man maaring magkaroon ng malusog na pangangatawan. Ang tao ay maaari lamang na maging kasinlusog ng kanyang mga iniisip. Ang sino mang nag-aasam ng makabuo ng malusog na pangangatawan ay hindi maaaring mag-isip ng ganito. At maging manggagamot man o pasyente, napakahalaga din na isip-isipin na walang anumang bagay dito sa mundo maliban na lamang sa kalusugan ang maaring dumaig sa kapangyarihan ng karamdaman. Ang kalusugan lamang na nagmumula sa kalikasan ang siyang maaring magpagaling sa makatuwid. Ang ating suliranin ay kung papaano tayo magpapalusog, sapagkat ang ibig sabihin ng pagiging malusog ay ang hindi tatabla ng karamdaman. Hindi namin balak na punuin ang maliit na aklat na ito ng mga libu-libong pangalan ng paliwanag tungkol sa halamang gamot, sapagkat maaaring karamihan ng mga ito ay hindi rin kayang matagpuan sa paligid-ligid. Ang mga panlunas na ganito ay hindi kailangan ng isang taong buo ang kalusugan. Ang nais namin ay ituro sa mga tao ang mga paraang makalikas o natural na pamumuhay upang makaiwas sa mga sakit. Ang mga ito ay may sanhi sa makatuwid. Ang tunay na lunas ay nakasalalay sa pagkakaalam ng pinagmulan ng sakit at sa maagang pagbibigay ng lunas dito. Ang lunas ay hindi nakakamit sa pamamagitan lamang ng pag-iintindi o pagsugpo ng mga sintomas at sa pagwalang bahala at kibo sa tunay na sanhi ng karamdaman. Ang tunay na layunin ng may akda sa aklat na ito ay ang pagsusulat ay mas matagpuan sa pagtuturo sa mga tao ng mas asal kalusugan kaysa sa pagbibigay lunas sa mga iba't ibang sakit. Nais naming manguna sa gawaing ganito sapagkat kami ay mas naniniwala sa pagtuturo ng kalusugan kaysa sa pagbibigay lunas sa sakit. Naniniwala din kami na kung dadami ang pagtuturo, uunti na lang ang pagbibigay ng lunas. Tama yun, di ho ba mga kaibigan? Na kapag ang tao ay may kaalaman pagdating sa pag-iwas sa sakit, pag-iwas sa karamdaman o kung paano ito malulunasan, halos hindi na siya makakaiwas na siya sa maraming sakit. Yun po ang nilayon ng libro na ito na ituro sa atin, na sana'y matutunan natin. Napakaganda ng libro na ito kung malalaman nyo lamang at kung susundin natin ang batas ng kalikasan. Sana po'y mag-iingat tayo lagi araw-araw at patnubayan tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po.